the leadership positions within our ministries. First, I will be calling Fillmore Thomas, who is appointed as head of youth ministry. Next in line is Palmer John Balulio, who is appointed as head of praise and worship ministry. Next to Paul is Jemery Mundo, who is appointed as head of prayer ministry and external affairs. Next in line is Edward Ilaban, who is appointed as head of evangelism and consolidation ministry. And last but not the least, may I call on Michael Ilaban, who is appointed as coordinator of Community Cluster. Brothers and sisters, let us all welcome the ordination of Bishop Dr. Augusto S. Flores Jr. Good afternoon, everyone. Beloved brothers and sisters in Christ, we are gathered here today as one body of our Lord Jesus Christ to witness the installation of our beloved co-workers in the Lord who have called by God to serve in His vineyard. Today, the church will confirm the calling of the servants of the Lord and acknowledge their gifts and graces. This act of installation by those who are appointed for this ministry attests the bond of the church when Jesus Christ recorded that it is the risen Lord who is the true ordainer and bestows the gifts. In ordaining the body of Christ under the inspiration of the Holy Spirit, provides the faithful proclamation of the gospel and humble service in the name of our Lord Jesus Christ, to whom we look upon the author and the finisher of our faith. Again, good afternoon everyone. And before that, I just want to present to you this 5 ordinance to give their background regarding their ministry involvements, and at the same time, their profile together with their education and given in the years of ministry. Okay? To the ordinance, we may now please be seated. Yan po. Sisimulan natin ngayon, no? Nagsasalita at nagbibigay ng matuturo sa atin ang ilang mga ordinance na naroon ito para sa ganang bagay malaman natin kung ano yung kanilang mga ministry profile, kasama na rin yung kanilang mga educational theological studies, kung mayroon na, and even years in the ministry, para talagang ma-test niyo na itong inihaharap natin ngayon sa harapan ito, ito ngayong karapat-dapat na talaga italaga sa Panginoon at maging kanyang tunay na lingkod. Okay po? At ngayon, akin pong tinatawagan sa inyo. Una, wala pong iba. Ang lingkod ng Diyos. Wala pong iba kundi si Pastor Fillmore Thomas as appointed as head of youth. Good afternoon, everyone. I'm Fillmore Thomas. I am, sa ngayon po ay nilagay po bilang youth pastor of our church. So, thank you for the class that pinagkaliwala na po ng Panginoon sa atin. Then, I'd like to introduce also our educational background.
I'm graduated yung ating pong teacher na si Pastor Johnny and ACBDC, Lakeside Center for Discipleship. Then another is I take for ISOM, pero hindi po natapos ko yung hindi ako nagtuloy dun sa bachelor, but I have a background about ISOM. Another is in our company, the other is nakapag-aral din po ako ng ETS, Asian Theology Seminary. So yun po yung aking po background po sa ating po information. Nakakilala po ako sa Panginoon when I was 16 years old. December 27, that is my birthday in the Lord, 2006. Doon po ako nag-start, so iba yung buhay talaga na wala ang Panginoon. Doon ko na-realize na ako po'y nagkulang, kailangan ko ang Diyos. So, sige po, salamat po sa Panginoon na talagang siya po yung bumago din po ng buhay ko. Ang start ko po ng ministry ay tagapunas ng upuan sa church. And nag-start po ako ng ministry, tagapunas po ng upuan sa church, taga-ayos po ng upuan sa church. Even in the province, nag-involved kasi ako hindi pa po dito sa Captivated by Christ Ministry. I was born again in Nueva Vizcaya, and 2006, doon din po ay pinalago din ng Panginoon. I was involved in music ministry, and after that, pinahawak ko sa akin yung district na Nueva Vizcaya na youth. Kaya sabi ko nga hanggang ngayon, youth pa rin. Okay, so nagpunta po ako Laguna, nag-start ulit ako. Alam po nung naging, siya po yung nag-mentor ko po dito sa Laguna, na nag-start ulit ako sa tagapunas ng bangko, sa church. Hanggang ngayon ako doon. Yan, ako na sa church. Alam na naman po yan. Parang yun na rin yung heart ko para mag-ayos ng mga simbahan, ay mag-ayos ng upuan. Kasi kung wala nag-ayos ng bangko, saan kayo upo? Diba? So doon ako nag-start, at alam din po ng mga ibang youth yan. And after that, ay hanggang sa pinatin na po ako sa habang nag-aaral po tayo, hanggang sa pinatin na po ako ng leadership ng ating core church, even hanggang po sa, yun na, pinag-aaral po tayo ng ating pastor, at hanggang po sa paglalo. Hanggang ngayon po, ay tuloy-tuloy pa rin po yung ating pong pag-aaral na po sa Panginoon. So, salamat sa Lord dahil hindi ko na po sasabihin yung mga bagay na wala kung saan ay hindi wala pa sa Lord. Pero kagandahan ko doon ay ako yung mga kasalanan na binago ng Diyos. Again, the next candidate is Mother Dan. Pastor Valmir Jan Cabrillo, as appointed Okay po. So, ulitin po ako si Valmir Jan Cabrillo. Ito na ako, 35. 5'11". Okay. So, ang aking pong testimony ay lumaki po ako na ako ay laking Vacation Bible School. So, salamat po sa aking mga magulang kasi nung ako'y pinanganak na ay Kristyano na sila. So, ang aking pinaka-background po ay laki na ako talaga na Christian yung family namin. At so, ang aking pinaka-basic na naging discipleship nung ako'y bata ay ang mga palabas sa TV, Lighthouse at saka Superbook. At mahilig akong bilhan ng aking mama na dito po yung mga Bible comics. So kaya nung bata ko ay nagulat ako sa Bible stories. Pero hindi ko nakita doon yung pagiging born again. Nag-high school ako, elementary ako, napariwara yung aking buhay. Hindi na masyadong pariwara. Natuto lang ng mga bisyo at hanggang high school. And then nagkaroon na encounter God retreat March 2004. Doon ko talaga sinuko yung aking buhay sa Panginoon. And from that, ay ginamit na ako ng Panginoon sa mga ministries.
Ang aking unang ministry ay sa music. Naging backup singer ako. Tapos naging guitarist ng church. Then, dinala ako ng Panginoon dun sa amin, sa church po kasi natin, yung tinatawag tayong island. Yung tinatawag na intensive summer leadership and discipleship na binuo talaga ng ating simbahan bilang pinaka-discipleship program para sa mga members natin. Doon po nagkaroon ng link yung aking faith. Siguro yung sa loob ng 40 days para kaming nag-advance ng 5 taon sa pananampalataya. Then saka po ginamit ng Panginoon. So from praise and worship, hindi agad doon natapos ang aking journey. Nagkaroon ng dago ang aming pamilya at kinailangan kami umuwi sa province. So from that ay naglayo ako, bumagsak yung aming spiritual life. Tapos yung paghahanap ko sa discipleship ay nagdulot sa akin na dinala ulit ako ng Panginoon dito sa Laguna. Nag-start ako mag-work sa mga companies. Started sa mga fast food. Tapos maraming trabaho. Hanggang sa dumating ko sa buhay ko na wala nang tumatanggap sa akin na trabaho. At nag-decide na ako uuwi sana. Doon yung time na sinabi sa akin ni Pastor, kung meron ba sinasabi ang Panginoon sa aking buhay. So sabi niya, bigyan ko daw siya ng isang linggo para ipanalangin. And that 1 week ay ginawa kong utility sa church. So yung nag-keep ng mga gamit sa church. Then from that, ay nagsunod-sunod na po yung aking ministry. Ginamit na ako ng Panginoon sa ating mga congregations. Palipat-lipat po, nagsimula ako sa Cavite, then napunta ako sa Caloocan. Yun po yung aking background at mapagod. Tapos, ako po ay nakapag-graduate din sa International School of Ministries and Bachelor. At kasalukuyan, kami rin po ay graduate. Kami po nandito ay graduate ng unang bunga ng LCD. So, yan po, kami po yung unang bunga. At hanggang sa ngayon po, tayo po ay nag-aaral pa rin para sa Panginoon. At salamat po dahil pinagkatiwalaan ako ng Panginoon sa pag-head sa ating music at sa ating discipleship. So, ang ating naman pong commitment ay tayo po ay hanggang sa napadali ng Panginoon, gamitin ng Panginoon, ay nawa sa discipleship program natin ay talagang ang bawat isa sa ating mga miyembro ay magkaroon ng pag-level up sa ating spirituality. Maraming salamat po. Ang testimony ko po ay background ko sa Rado Candado Candido. Kasi yung mother ko po ay sila Dora. Araw-araw na nagsisimba sa church at ako naman ay Legion of Men. So, sa isang work ko sa director ng pelikula, ay may nakita akong Bible sa tambakan. At that time talagang hindi maalis yung pag-iisip ko at tingin ko doon sa Bible, gusto ko kunin para basahin. At nasimulan kong basahin ng Bible. At nung nabasa ko ang salita ng Diyos, sabi ko, totoo ka pala, Lord. Talagang nangungusap ko pala talagang personal. At sana magpakilala ka pa sa akin ng gusto. So, mayroon nag-invite sa akin kapatid ng gusto. Akala niya born lang ito kasi nagbabasa ako ng Bible. At nasa Intercon Hotel pa nun. So, work for the road ng aming church. So, yun po. At that time,
sinurrender ko talaga ang sarili ko sa Kanya. Tapos, isang bagay ang ginawa ni Lord sa akin na simula dun sa encounter ko kay God, ay talagang simula noon, talagang nagsabi na ako kay Lord, Lord, maglilingkod na talaga ako sa iyo. Kasi, inasok ko kami ng magnanakaw ng ating gabi. Akala ko mamamatay na ako that time. Kasi, nandun na akong magnanakaw sa harap ko at may hawak ng kutsilyo. Tapos, sabi ko kung mamamatay na ako, Lord, bahala ka sa kaluluwa ko. Total, ligtas na ako dahil tinanggap naman kita, Jesus. Pero sabi ni Lord sa akin, sabi niya, gamitin mo ang kapangyarihan ng salita ko. So, inarap ko yung magnanakaw at ginamit ko yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Nanigas sa magnanakaw at hindi na nakakilos. Sumula noon, talagang hindi na ako natatakot. Kasi sabi ko, totoo pala si Lord, kaya-kaya pala niya ako iligtas. Kahit na hindi ko siya nakikita, totoo pala talaga siya. So, sa Pateros nagsimula. Nung nagsimula kami doon sa Pateros, talagang completely wala kami inaasahan, kundi si Lord lang talaga. Kanya-kanya dala siya, kanya-kanya dala ng mga pagamitan. Tapos, nakikita namin mabilis yung paglago. Nakakagawa pa kami ng sign and wonders and miracle. So, ganun po ang mga pangyayari. At 1990, nag-declare na ng Lakeside Fellowship. Ito yung bago mag-CBCA, naging Lakeside Church natin. So, doon pa lang po, ay nakikita ko po nung panahon ay nag-aral ko talaga for 6 months sa close stream formation kay Pastor Robert Clark. At nag-undergo din po ng Bible School sa Antipulo sa Zion Ministerial Institute. Yun, ang pag-aaral ko ngayon ay by faith talaga. That time, nandito na ako sa Kalambalan ng Church Plan. Isang cell group lang dito sa Kalamba noon na dumating ang punto. Isang member na lumipat dito sa Kalamba at sinundan natin. At dumating sa punto na nag-isa na lang siyang tinuturuan. At si Pastor Johnny kasama ko noon kasi ang purpose, ako mag-aalaga sa 2 anak. So that time, hanggang sa sinabi ni Pastor, ikaw na lang dito, ikaw na lang ang magpatuloy, kaya mo na yan. So dumating din ang mundo na nanghihina na ako, gusto ko na bumib up. Lord, kasi nag-iisip na ako, sayang yung pagsayo, yung oras, tapos isa lang tinuturuan ko. Tapos, maliwanag talaga na sinabi ni Lord, magpaalam ka na sa Makati, kasi ang Makati noon ang main church natin. Magpaalam ka na sa Makati, sabihin mo kay pastor mo, na mamuhay ka na dito sa Kalamba na kasama ang mga tao. So, ginawa ko nga po yun at in-approve naman ni Pastor. At nung nandito ako, sabi ni Lord, sulatan niyo yung garahe, yung pader ng bahay ng kapatiran na may simbahan dito for declaration. So, alam niyo po, minsan isang araw, nagulat na lang ako, isang jeep na mga unbeliever ang dumayo at umapaw kami hanggang Pasada. So, praise God. So, kagaya ng sinabi ni Pastor BJ, kami kasi ni Edward ay, pero mas nauna sila ahead sa akin sa SIM ay, sila rin ay nag-aaral ng Bible School, 2 years course po yun. Pero kami ay nag-undergo ng unang bunga, at saka ISO, from the basic talaga, binaliwala yung 2 years namin Bible School, from the basic at saka to bachelor. At nakagraduate naman po kami lahat. So, salamat sa Panginoon. At hanggang ngayon po, at sabi ko nga kay Lord, kasi kaya siguro naibalik sa akin yung prayer ministry ngayon. Kasi first love ko talaga ng ministry ay prayer. So ngayon, naibalik na sa akin ang pagiging prayer ministry din. So, yun lang po. Salamat. Pastor Edward
naman po si Edward Lagan. Dati nakatira sa Makati. Ngayon, nag-start ko ako bilang isang children. Unang-una po nasa JIL ako. Yung malapit lang sa amin. JIL, Extremo. Tapos, nalipat ako sa Pateros. Yung word for the world Pateros. Nasa children kami noon. Doon ko nakilala sa pastor. Yun ang unang-unang kong meet sa kanila. Hanggang naging lakeside. Yun nga, nalipat sa una pa nga sa garahe lang. Yung lakeside. Sa garahe. Yun ang pastor Meg. Tapos, napunta sa Extremo. So, yun yung start na na ako talaga ng pag-attend madalas ng simbahan. Pero na-born again ako 1991. Since nung 1991, nung nakakilala ko, ito yung pagkakataon na talagang nag-i-stay na ako sa simbahan. Hindi lang yung pupunta lang ng Sunday, ng pagkagawain lang. Minsan, pagka meron mga extra na gawain, talaga nagpupunta na rin ako that time. Then, habang tumatagal, lumalaki, hindi pala, tumatanda na lang. Pag tumatanda, honest ako. Habang tumatanda, ayun, medyo na rin ako sa mga kabataan kasi nag-high school. So, medyo nag-sway yung ko. Pero, by 1993, alam ko ito yung unang-una na island namin. Kami yung first batch ng island, 1993. Kabatch ko si Kuya Mike. Ayan. So, dito yung nagseryoso ako that time kasi yung incentive summer day leadership namin, wala talagang labasan sa center. Sa 28 Avenue yung tinatawag na center namin. Yan, kabatch ko sila, Sister Ray. At hindi na kasama yan. Yan. Batch 1 yan. Mga unang batch. Ito kami nun. Pero ilan naman natira? 4? No, wala na yung pa. So, 4 na lang kami natitira na sa first batch. Tapos, afterwards nun, dumating yung punto na napapasaka na ako sa campus ministry, nagtuturo sa high school. Ang tinuturuan natin yung mga high school student about sa salvation, sa Christianity, kasi binibigyan kami ng slot ng school na magturo sa isang buong week. Binibigyan kami ng slot, natuturuan namin yung estudyante. So doon ako nag-train ng gusto that time kasi iba't ibang mga estudyante nakakasalunguha ako. Then, after nun, pumasok yung time na kinakusap ako ni Pastor na yun, kung paano tinanong si Pastor BJ ni Pastor na meron mas sinasabi sa iyo si Lord, kinausap na rin ako ni Pastor nun na mag-enroll ako sa CMI, yung Zion Ministerial Institute, pinapagay ni Pastor Rajeman. So ako yung first batch na sa church na pumasok doon at graduate. Tapos sabi nga niya, nabaliwala yung 2 years kasi nagtuloy-tuloy pa yung study. Ang pag-aaral kasi, pagkakalasabi, ang pag-aaral ng Biblia, hindi na ihinto. Kailangan, nagpapatuloy. Kailangan, meron laging bago kang ma-receive sa Panginoon. Hindi yung kung ano yung na-receive mo ngayon, ano na pag-aralan mo, yun na yung makukuha natin. So, continuous, studying talaga yung ang Biblia, ang Word of God. Then, nag-ISO, yung bachelor na pinag-graduate namin sa Pangasinan. Tapos yan, tuloy-tuloy kami.
yung sinasabi nga namin na minsan nagtatrabaho kami, dumadating sa punto sa amin na talagang wala nang tumatanggap. Totoo yun. Naranasan ko rin kasi yun eh. Yung gusto ko mag-work, pero mas yung time ko para ako hinahanap sa ministry. Tapos nag-a-apply ako, walang tumatanggap. Yung pala, doon yung binabanggit na hindi kami para doon. Sinabi na lang kasi nakapag-work din kami sa trabaho ng field work na style yung microfinance na loan. Tapos binabayad yung study namin ng mga ano. So, nag-work din kami sa gano'n. But still, yun ang now. So, ang naging sistema naman namin, ibinalik kami sa pure ministry. Hindi doon sa ano. Kasi minsan, nasasagasaan na yung ministry ng trabaho. Kumbaga, kasi kapag mayroon mga hindi nakakapag-hulog o hindi nakakapag-compensate yung kanilang hiniram, nangahata kami ng gamit. So, again sa amin, kahit natuturo kami ng ng salita ng Diyos, tapos gano'n ang gagawin namin. Masakit sa kalooban namin na So, meron pagkakataon talaga, umalis kami sa sa mga ganong klase ng trabaho. Kaya nung sinabi na kami ng CCP, nagdalawang isip din ako doon. Kasi ayoko mangyari ulit yung ganong sistema. So, natuwa naman ako kasi kay Phil, hindi naman ganon nangyari. Kay Pastor Phil. So, sa ngayon, continuous yung ministry na aming pinangahawakan. Na-assign ako sa youth, na-assign ako sa parents, sa mga matatanda, sa adult. Na-assign din ako sa children. Kasi humandal din ako ng mga children. Hanggang, eto na, ang bagong hinahawakan ko ngayon is yung evangelism and concentration ministry. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil kahit anong mangyari sa buhay ko na nagsusway, minsan kasi may pagkakataon na may ups and down tayo sa ministries natin. May part na pinanghihinaan tayo ng loob. Pero, ando doon yung pasasalamat natin na hindi tayo nag-give up doon sa pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Siguro, isang punto o isang susi dahil mayroon mga nananalangin sa iyo na mga kapatiran mo na nasa paligid. Kaya, ang isang gawain ay nagiging matagumpay. So, nagiging matagumpay lang din kami bilang isang manggagawa ng Panginoon dahil din sa inyo na mga nananalangin sa amin. So, kami po ay Diyos nagpapasalamat itinataas po namin sa Panginoon yung kapurihan kung bakit po kami hindi dito sa harapan ngayon. So yun lang po. Salamat po. Magandang hapon po. Ako si Michael Ilagan. Nag-start din po ako sa ministry. Siyempre, as all Grammy Catholic. And then nag-start ako sa children, yung binabanggit ni Pastor Gemma kanina sa may Materos. Then hanggang sa napasok sa Lakeside. But before yung nakabalik ako ng Lakeside, yung high school na ako. Siyempre, high school life. So, pare-para din. Pare-para din. May time pa yun sa buhay ko dati na device ako sa bahay namin, and then bumagsak ako doon sa binabanggit nilang island. Noong 1993, doon din ako nag-start at natapos ko rin yung training ng island. Noong 1993, at doon din po ako na born again talaga. Noong island na yun. Yung talagang intensive training, yan, yung mga batch namin. Dito kami, and 4 na lang kami nandito na nakikita ko. And then,
nagtapos din ng LCD, and yung pinakahuli na pinagtapusan namin na nandito sa harapan, yung ISOM, yung may pang-gasinan kami na graduate. And then, usual, sa buhay bilang Kristiyano, talagang medyo, hindi medyo mahirap ang pagiging Kristiyano. Talagang may times din sa buhay ko na talagang sumuko sa pagiging Kristiyano. Lalo na pagdating sa, kasi may family na rin ako at age of 28. So, trabaho, and then nag-focus din hanggang sa, yun nga, buti na lang nandiyan si Pastor Johnny na lagi umaalalay hanggang sa yung sa napasukan ko, kakilala ko rin before. And then, ngayon naman, nung bandang huli, dito na ako sa former ko, ayan, medyo nahahati yung oras, ministry and then word. So, mahirap talaga yung meron pang word, lalo-lalo lang kasi ang trabaho ko sa logistics. Almost 24 hours, kulang na lang 24 hours ka gising. Lalo na pagdating sa buhay na namin. Kasi ang hawak ko ay international and local shipping. So, yun, medyo mahirap. Minsan, nag-ano ako ng mag-asawa kasi lalo na sa devotion sa umaga, talagang siya yung nag-ahanak sa akin every morning. So, yan, mga ganang bagay. And then, nagpapasalamat pa rin naman ako at sa Panginoon, lalo na dahil sa partner ko, na siya yung lagi napapaalala sa akin. Before kasi si Pastor Johnny yung lagi kong kasama, lalo na sa ministry namin sa Cavite. So, kami yung focus sa Cavite, yung lahat ng house church ng Cavite. And si Pastor talaga yung sinusundan namin sa pagdating sa house church namin sa Cavite. And then, last year, medyo talagang bigla kami sa Cavite kasi talagang kinuha na siya doon. So, ang nangyari naman, talagang kami yung naiwan na mag-focus sa Cavite. And so, kailangan ko lang yung help nyo and sa papasalamat din ako sa mga prayers ninyo. Dahil even kinuha ng Panginoon sa Pastor, nagpapatuloy pa rin yung ating gawain sa Cavite. Yun lang po. Bago po niya, salamat sa patuloy na pagpapakilala ng bawat isang kita talaga sa Panginoon. Bago bang lahat, makikinig tayo ng salita ng Diyos. Sandyang na natin ang bawat isang tumayo para babasahin ng salita ng Diyos kay Hapon in John 15:15. Dito po ang nakasahin. Sundayin po ako sa Book of John, chapter 15, verse 16 po. Sabi po dito sa English ng NIV, "You did not choose me, but I choose you, and appointed you that you should go and bear fruit, that your fruit should remain, that whatever you do, you ask in your Father, in my name, it is I give you." Okay po. Puri na pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo sa'yo manalangin.
reklamo ng namin kung tinuran ngayon. Hilingan talangin po namin. Mag-usap at mamuna po kayo. At patuloy na kilang Diyos. Mahayag at iyan kapit nga lang. Lalo na po Diyos sa iyo pong mga anak ay tatalagan ng punang ko. At patuloy na kanilang mga buhay ay lalo po Diyos na italaga sa iyo. Magpakasal sa iyo sapagkat ikaw Panginoon ang tunay na tumawag at pumilit para po sa kanila. At patuloy na pangunahin mo hindi po mga anak na ito ayon sa mga kaloob na pinagkaloob mo sa kanila. At kami na hindi po mga anak na narito ngayon ay tinatalaga sila sa iyo. Sa ngalan na Ama, ang pangalan na sa iyo. Amen. Okay po, tayo po mga kauunan. Okay, kuha sa mga salita ng Diyos na ito ay may para-alas sa bawat sa atin. Sabi niya, you have not chosen me, but I have chosen you. And ordained you, sabi dito, ordained you, that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain. But whatever ye shall ask of the Father in my name, He will give it to you. Buwan po sa mga salita ng Diyos na ito, lalo na sa ating mga ordinance, ating insulation, napakahalaga. Tatlong bagay lang na gusto kong ibigay sa inyo sa mga bagay na ito. Napakahalaga maunawaan natin na ang Diyos ang siyang pumili at nagtalaga sa inyo at ang nais ng Panginoon kayo nga ay tunay na mabuhay. Pinanggit ito ng ating Panginoon Diyos sa kanyang mga anak, sa kanyang mga kagad sa panahonan dito, na pinapakita na talagang sila ay binibigyan ng isang malaking mandato, na talagang sa bagay na ito ay talagang sila ay ito'y isang bagay na matatawag natin divine choice ito. Ang Diyos ang pumili at tumawag sa inyo. Kaya una, the reality of divine choice. Based on John 15:16, binibigyan ng emphasis na ang pagkatawag ng Panginoon sa inyo, hindi ito self-initiated. Hindi ito nagmula sa inyo, kundi nagmula sa Kanya. Pinili niya kayo sa iisa at sa nag-iisang dakilang layunin ng pagkatawag niya sa inyo. Ina-appoint na kayo upang sa ganung pagkakataon, yung pinaka-specific task na inyong position na nakalagay sa inyo ay dapat ninyong gamparan. Sapagkat ang pagkapiling ito ay ayon sa kanyang biyaya lamang. Hindi ito merit natin, kundi ayon sa merit ng Diyos. Kung kaya napakahalaga, magtapat kayo sa panawagan dito ng ating Panginoon. Di ba nga? Kung titingnan natin sa Matthew chapter 25, verse 14 to 30, binabanggit doon yung parable of the talents. Na kung saan, anumang mga kaloob na ibinigay sa inyo ng Diyos ay gamitin ninyo sapagkat yan ay pagmamalaki ng Diyos. Sapagkat kung tutusin po, ang ganitong klase ng pagtatalaga ay nasa tatlong bagay po yan. Una, tinatawag natin yan, induction. Pangalawa, inspiration. Pangatlo, ordination. Sa bagay na ito, kayo na ay lumalagay sa pangalawang antas, installation na. Kung baga sa magpapakasal, sa mag-asawa yan, ito na yung pagkakataon na sila na yun ay may tinatawag na engagement ring. Ito ang engagement ring ninyo. Kayong lima ay nag-i-engage na sa Panginoon. Ibig sabihin, kapag naka-engage na, nakatalaga na kayo sa Diyos, ang mga bagay na dapat ninyong gawin ngayon ay talagang nararapat na para sa Panginoon. Kaya mayroon na kayong mga bagay na dapat ninyong limutin, iwanan, at patuloy na lisanin para sa ganong pagkakataon, magampanan ninyo ang pagkatawag ng Diyos sa inyo dito. Ito ang test para sa inyo, para pagpasok nyo sa tinatawag na ordination, tunay na totoong pagpapakasal sa Panginoon nyo. Ibig sabihin, kaya sa ordination, mayroong singsing, kasi sa singsing na yun, ang pangalawa nyo, maliban sa asawa nyo, na inyong pinakakasalan, walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Kung kaya sa bagay na ito, ngayon, wala mang singsing, pero kayo ngayon ay nalalagay sa isang kalagayan na kung saan kayo ngayon ay engaged na sa Panginoon. Ang installation nito ay isang paghahanda sa mas mataas na antas na pagkatawag na dapat inyong gampanan. Kaya mayroon mga bagay na dapat masupilin at patayin sa inyong sarili upang magampanan ninyo ng buong hinusay ang mga bagay na nakapaloob sa inyong pong mga mabibigat na responsibilidad. Subalit dahil ang Diyos ang tumawag sa inyo, huwag kayong mag-alala sapagkat ang Panginoon ang mag-iligid sa inyo ng lahat ng mga bagay upang maisakatuparan ninyo ang mga bagay
mahalaga lang na buwan sa mga kaloob na ibinigay ng Diyos sa inyo, pagsumikapan ninyo sa abot ng inyong mga makakaya. Ang responsibilidad na nakaatang ayon sa dakilang plano ng Diyos para sa inyo. Magtapat kayo sa Kanya. Ang mga bagay na ito, anumang mga bagay na imoralidad, mga bagay na kung saan may kinalaman sa pagkawala ng inyong mga integridad, ay dapat ninyo lisanin at kalimutin. Sapagkat ngayon, kayo na ay kumbaga naka-engage sa Panginoon na kinakailangan ninyo pagsumikapan ang pagkatawag na ito ng ating Panginoon Diyos. Pangalawa, dito pinapakita na ang nature ng mismong pagkatawag ng Diyos sa inyo na ito, this is an appointed task. Ibig sabihin lamang, may task kayo na ang task ninyo sa anumang mga bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa inyo ay hindi lamang mag-maintain na kung ano gaya ng simbahan ay pinagkatiwala ng iniwala ng Pastor Johnny. Kundi kinakailangan, sabi niya, go and bear fruit. Ibig sabihin, napakahalagang magsumikap kayo. Sapagkat ang bunga na nag-represent sa inyong positibong mga pagkilos ayon sa dakilang plano ng ating Panginoon Diyos sa inyong mga buhay, ay kinakailangan magkaroon ito ng positive impact. Una, sa inyong mga buhay. Pangalawa, sa inyong mga ministeryo. Pangatlo, sa inyong mga paggawa sa kanyang ministeryo. Kaya nang sabi ko, dapat hindi tenuros ang nakaantungan ito. Dapat punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng compassion, at tapat na pagpuproklama ng banal na salita ng Diyos. Sapagkat kayo ang mga buhay na salita ng Diyos na binabasa ng mga tao. Kung kaya't talhin niyo sa pangalan ng Panginoon ang bawat mga tao ito na kung saan ganap na makikilala ng malalaman ang ating Panginoon Diyos. Dito ngayon sa pagkakataong ito, ina-identify ng Diyos ang mga espesipikong mga bagay na dapat ninyong gampanan upang tunay ngang maranasan ninyo ang patuloy na pamumuhay ng inyong mga ginagawa. Na laging tatandaan, ito hindi ayon sa inyong mga gawa, kundi ayon sa kapangyarihan ng Diyos at sa inyong ganap na pagtitiwala sa Kanya. Lahat ng inyong mga gawa ay magre-reflect ng kaluwalhatian at kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. Kung paano tayo minahal niya, ganoon din naman, mahalin ninyo ang Kanyang kakatupan. Kung paano hinanap ng Diyos ang bawat mga kaluluwa upang makakilala sa Kanya, hanapin din niyo ito at patuloy na pangalagaan ng buong pagsusumika. Nasuktulan ko ang inyong buhay at magiging katumbas nito ay marapat ninyong gawin. At patuloy naman na maghanap kayo ng mga oportunidad na kung saan makapaglilingkod para sa iba at maibahagi ang Kanyang banal na salita. Ano po? At pangatlo, napakahalaga. Bilang mga itatalaga ngayon, ang kapangyarihan ng panalangin ang siyang inyong magiging matibay na sandata. Sa kadahilanan, makikita natin, sinasabi ng salita ng Diyos, na anuman ang mga bagay na inyong hihingin sa Kanyang dakilang ngalan, makakaasa kayo na ito'y Kanyang tutugunin. Kung kaya't napakahalaga ng inyong mga buhay ay ganap ninyong ipasako sa ating Panginoon Diyos. Sapagat ito hindi ayon sa inyong kakayanan at mga gawa, kundi ayon lamang sa biyaya ng ating Panginoon Diyos. Kung nais ninyong kayo'y Kanyang samahan at patuloy na pagpalain at pagkalooban ng Kanyang kapangyarihan kasama ng Banal na Espiritu, makita nawa sa inyo ang kapakumbabaan, pagmamahal, at walang sawang patuloy na pag-aayag ng salita ng Diyos. Resulta ng inyong malalim na pagtatalaga ng inyong buhay at pagmamahal sa ating Panginoon Diyos. Ito ang pagkakataon na kinakailangan ng inyong mga buhay ay talagang laging humingi sa kapangyarihan ng Ama sa pangalan ng ating Panginoon Diyos upang maipagkaloob sa inyo ang lahat ng inyong kakailanganin. Hindi madali ang pagkatawag na inyong tinatanggap ngayon. Subalit sa ganong mga bagay, makakaasa kayo. Kung lubos ninyong itatalaga ang inyong buhay nang walang anumang pag-aalinlangan, tapat ang nangako sa inyo bilang Kanyang mga anak, na hindi niya kayo pagkukulangin, ni pababayaan man, bagkos ang Kanyang pabor ay Kanyang ipagkakaloob sa inyo. Dito na isipakita na ang kapangyarihan ng panalangin ng inyong pinaka-natatanging sandata upang magkaroon kayo ng access sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Diyos. Kung kaya't marapat na pagsumikapan ninyo ito. Sapagkat sa dami ng mga tutuguning panalangin ng ating Panginoon Diyos,
Buhat sa inyong mga buhay, sa inyong pamilya, sa ministeryo inyong ginagalawa. Dito makikita na tunay nga kayo'y tinawag ng ating Panginoon Diyos. Ang tagumpay na inyong makakamit ay resulta ng inyong mga panalangin. Resulta ng inyong mga pagtatalaga ng inyong mga buhay. At ito'y testamento ng kapangyarihan ng panalangin na inyong ginagawa. Kung kaya't napakahalaga bilang mga itatalaga bilang lingkod ng Diyos ngayon, at kayo ay siniset apart, kinoconsecrate ng Panginoon. Diba? Kung paano tayo mula sa karamihan, may tawag ng called out. Diba? Yung ecclesia, yung church, we are called out once. Ibig sabihin, tayo nasa labas, di nakakilala sa Panginoon, dinari ng kanyang mga anak, ang tawag na sa atin, ecclesia, called out. Pero ngayon, kayo itinatalaga ng Diyos, may tinatawag ka. Kung may called out once, may consecrated once. Ibig sabihin ng consecrated ones, kayo ngayon ay itinatalaga ng Diyos. Isiniset apart para sa isang matatang tungkulin sa kanyang banal na kuasa. Kung kaya sa mga bagay na ito, napakahalaga na italaga ninyo ang inyong mga buhay na matuloy na huwag magsawa at magkulang sa pananalangin. Pagtitiwala sa komisyon na ipagkakaloob ng Diyos ayon sa gabay ng banal na Espiritu. Na ang panalangin ang siyang patuloy na makumbinsi kayo na ito'y inyong kailangan para sa paglago ng inyong pananampalataya, sa pagsasaayos at maging magandang patuto ng inyong pamilya, at sa magiging resulta ng inyong ministeryo at komunidad na ginagawa. Sapagkat ang paglago ng simbahan ay hindi sa sarili ninyong kakayanan, kundi ayon sa biyaya at kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos sa ngalan ng ating Panginoon Jesus at sa paggalaw ng banal na Espiritu. Kung kaya ang ministeryo ito na ipagkakatiwala ng Diyos sa inyo ay patuloy nga masumpungan kayo nagtatapat sa kanyang banal na tapat. Amen po. Kaya ngayon, sa lahat ng ating mga itatalaga ngayon, nangangako ba kayo sa harapan ng Diyos na patuloy ninyong pagsusulikapan na gawin ang mga bagay na ito at patuloy na maitalaga ang inyong sarili sa mas mataas na antas na pagkatawag upang patuloy na maluwalhati ang kanyang dakilang pangalan sa inyong mga buhay? Amen. Okay. Palakpakan natin ang Panginoon. At sa bagay na yan, ating pong hinihilingan, ang bawat isa, na mga itatalaga na mangyari lamang na tumayo. At kung kayo ay sumasang-ayon sa mga bagay na ito, ay sumunod lamang po kayo ng I do. Okay? Okay to the ordinance. In this installation, the born-again Christian believers, churches, acts and speaks within the united body of Christ. God in Christ acts and speaks through all that the church does in obedience to God's will. God gives you grace and authority for this ministry. Therefore, that we may know that you desire to receive this ministry of Christ through the gift of the Holy Spirit, we ask you these following questions. First, to the ordinance. Do you confess anew that Jesus Christ is the one and only Lord? I do. Next, do you believe that you are truly called by God in the church to the office and work of a minister of His word? Says, Sagot, I do. Do you embrace the faith in unity of the body of Christ as set forth in the scriptures of the Old and even New Testaments? Sagot? With Jesus as your example, will you endeavor to conduct yourselves so that your life is shaped by Jesus Christ, who took the form of a servant for our sake? And will you, with the help of the Holy Spirit, continually repeat the gift of God that is in you, to make known to all people the gospel of grace of God? Says, may the Lord who has given you the will to do these things give you grace to perform them. I charge you, based on the answers given, to remain faithful to your call, to God and to God's charge into the honest
to the answers that you have given here today, I charge you to be a minister worthy of God's call. And we, as a fellow believers of the Lord Jesus Christ, and as a ministers in Bishop, also promise to support you and to be there for you in the incredible journey that you have begun. That's why, in more to us, the God who called you is faithful and will not fail you. May God bless you. Bago na dyan maluyot, the God who called you is faithful and will not fail you. And may God bless you. J. Marimondo, the God who called you is faithful and will not fail you. May God bless you also. And Bardilagan, the God who called you is faithful and will not fail you. May God bless you. Michael Ilagan, the last but not the least, the God who called you is faithful and will not fail you. May God bless you also. Palakpakan natin ang Panginoon. Lingkod na Diyos na ito, akin kong hinihilingan, ang mga immediate family na tumayo. Asan po ba ang pamilya, ang mga pamilya, magulang, ni Pilmore? Nasiya po ang kamay. Yan. Kay BJ ko, nasaan? Kay Gemma. Kay Edward. Kay Michael. Okay po, no? Kayo naman ang tatanungin ko. As an immediate family of the ordinance, you will play a very big role. Malaki po ang inyong tungkulin, ano? Sa pagtatalaga po ito. Malaki ang inyong tungkulin sa pagkatawag na tinatanggap ng inyo pong mga mahal sa buhay. No? Sapagat sinasabi ng salita ng Diyos, nung ang Panginoong tinawag niya si Aaron at tinanong niya ito, ang Panginoong Diyos ay talagang isinama pati ang kanyang pamilya. Kaya ganoon din sa inyo ngayon, sa inyong pakikisa sa ating Panginoon Diyos, nangangako po ba kayo na susuportahan ninyo itong inyong mga mahal sa buhay at magiging kaisa kayo sa lahat ng mga bagay na inyong gagawin upang sa ganong pagkakataong magampanan nila ang kanilang tungkulin ng walang anumang pag-iimbot o pag-aalinlangan. Kaya ngayon, una ko pong tanong sa inyo, susuportahan niyo po ba itong inyong mga minamahal na mga itinatalaga sa aspetong emosyonal, material, pinansyal na pangangailangan at isasama niyo sila sa inyong mga panalangin at tulungan sila sa abot ng inyong makakaya upang kapag sila nakakaranas ng mga mabibigat na mga pananagutan at kabigatan ay patuloy na magiging kayo'y kanilang kaaliwan. Sagot po? Okay, salamat po. Nangako rin po ba kayo sa abot ng inyong makakaya na gagawin ninyo ang inyong bahagi upang tulungan sila sa ministeryo at magkaroon ng isang magandang patotoo ang inyong mga buhay upang makapaghikayat pa ng maraming mananampalataya sa pana ng ating Panginoon Diyos? Nangako po ba kayo na patuloy na mamahalin, iingatan at ipapanalangin ang lahat ng mga mananampalataya na nasa kawan, na nasa kanilang pangangalaga at patuloy na magiging kaisa kayo upang alagaan ito at lumago ang kanilang buhay pananampalataya sa tulong ninyo? Ibig sabihin kayo bilang mga pamilya, mahalaga ang inyong patotoo. Hindi dapat magiging dahilan na kung saan sabihin, ay, ano kasi yan ni Pastor BJ? Pag gano'n, tapos ang sitwasyon, kayo na nagiging pasaway sa loob na simbahan. Hindi po gano'n, ano? Bilang pamilya, ang tungkulin na tinanggap ng inyong pong mga kamag-anak at mahal sa buhay na naroon ito, extended po kayo. Dahil sabi nga sa sinasabi na salita ng Diyos, paano sila makakapamahala sa iba kung mismo ang kanilang sariling sampahayan ay hindi nila mapamahalaan. Kaya napakahalaga, pagdating sa usapin, na kapag sila'y nangangaral, kayo dapat ang unang nakikinig, ha? At pagdating sa pagsasagawa, kayo rin dapat ang unang magiging halimbawa at tagapagsagawa ng kung ano man ang kanilang pinapangaral. Kaya makakaasa po ba sila doon? Parang kumunti na lang. Parang
mabigat po ang tungkulin ito. Pero yun talaga. Pero huwag kayo mag-alala sa pagkasabi lang ng Panginoon. Huwag kayo mag-alala. Kapag kasama niyo ako, di ba? Wala kayong anumang aalalahanin. Sagot kayo ng Panginoon. Sapagkat dito lang pinapakita ang nagmamay-ari na nitong inyong mga mahal sa buhay. Walang iba kundi ang Panginoon. Pinagkatiwala nyo tayo sa ganung mga bagay, kung magkakaroon man sila ng mga kabigatan at problema, hindi yung kanilang immediate family, kundi yung nasa kongregasyon. Okay po ba yun? O kaya ganon. Kung tinatanggap na po ito, palakpakan natin ang mga immediate family. Ngayon naman po, tumayo naman ang kabuuan ng kongregasyon ng CBCN. No? Sa kabuuan ng kongregasyon ng CBCN. No? Sapagkat kayo bilang kongregasyon, narinig ninyo ang mga commitment mula sa inyong pong mga pinatalaga ngayon at sa kanilang mga immediate family. Kaya sa mga bagay po ito, nalaman po ninyo kung ano ang kanilang mga sinumpaang tungkulin bilang mga lingkod ng ating Panginoon Diyos. Kayo naman po bilang kongregasyon, nangangako rin po ba kayo na susuportahan nyo ang mga lingkod ng Panginoon na ito na itinatalaga natin ngayon sa emosyonal, material, pinansyal na pangangailangan at ipapanalangin sila araw-araw at patuloy na magiging katuwang kayo upang gumaan ang kanilang mga dalahin at kabigatan sa paglilingkod sa Diyos. Sagot? Amen! Yan. Malakas ha. Okay? Nangangako rin po ba kayo na i-respeto niyo at mamahalin niyo ang mga pastor na ito kasama ang kanilang mga asawa at patuloy na tutulungan niyo sila sa pagpapalaki ng kanilang mga anak upang maisakatuparan nila sa araw-araw ang kanilang mga tungkulin nang walang anumang pag-aalinlangan kasama ng kanilang mga panalangin? Amen! Okay. Kayo rin po ba ay talagang matapat na nagpapasakop sa kanilang pamumuno bilang inyong mga itinatalagang pastor ngayon at patuloy na tatanggapin ninyo ang kanilang mga pangaral upang inyong mga kaluluwa ay kanilang mapangalagaan at lumago ang inyong buhay pananampalataya at pagkakilala sa ating Panginoon Diyos. Amen! So, parang bumiti ako. Kung ganun po, palakpakan natin ang bawat isa. Po yan ha, kaya susuportahan nyo. Huwag niyong hahayaan na itong inyong mga pastor ay talagang, kumbaga, gula-gulanin na ang mga damit. O kaya naman ay bumubunga na at tumatawa na ang kanilang mga sapatos. Di ba? O kaya naman sa ganang pagkakataon, nananayayat natin yung pastor at pastora. Hindi po dapat gano'n. Dapat nakikita nila sa pagkat tinatalaga nyo ito sa Panginoon, sinet apart yung kanilang buhay, sapagkat yung mga gawain na dapat nilang gawin sa labas, hindi na nila magagawa sapagkat kayo na ang gagawa noon. Ibig sabihin, yung suporta na kakailangan nila kasama ng kanilang pamilya ay talagang andun dapat kayo na uunawaan at ipagkakayo ninyo sa kanila. Maliwanag po ba yun? Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Tama na kayo at limang ito. Sa mga bagay kong ito, ngayon, laging tatandaan ko, asa na ninyo mga Bible? Hawakan na ninyo mga Bible. Kumusta ba ang mga Bible na yan? Baka ngayon, hanggang ngayon, bago pa rin yan. Dapat, nalulungan yan, ano? Mas lalo dapat, ito ang pagkakataon. Bilang mga lingkod ng Diyos, dapat magiging malugtog kayo sa inyong mga pananalangin at patuloy na pagsasaliksik ng salita ng Diyos. No? Na kung saan ay talagang nawa magkagula-gulalit yan, resulta ng inyong pag-aaral at pagsusubsob ng inyong mga panahon at oras para sa liksikin ito. Sapagkat sinasabi nga in 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17 says, all scripture is God-breathed, it is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Because that Bible is the only source in the foundation of our faith. Let the Scripture be your ultimate guide in shepherding the flock that God has entrusted to you. Lahat ng inyong gabay sa pigin, ano? Lahat ng inyong ituturo, no?
Kaya nandyan kayo, may Biblia kayo sapagkat lahat dapat ng inyong ituro ay nanggagaling lamang yan. Huwag kayong magtuturo ng galing kung halimbawa natin, hindi siya Nicola po at kung ano-ano, hindi gano'n. Kinakailangan. Lagi tatandaan para hindi kayo makalimot. Ang bawat kukunin ninyo dapat lagi Bible-based, no? Christ-centered, Spirit-led, no? Na teaching dapat. Kaya napakahalaga na laging gawin ito. Bagamat huwag mong gagamitin ang salita ng Diyos kapag yung mayroong gustong patamaan sa sino bang miyembro, hindi gano'n. Kinakailangan ang salita ng Diyos. Kaya Spirit-led sapagkat kinakailangan ito mismo ang tinuturo at sinasabi ng Banal na Espiritu na dapat mong tinuturo. Mismo kayo ang una dapat na maging halimbawa na tagapagsutan kung ano ang mga nakasulat yan. Para kung kayo ang magtuturo, mayroon kayong tamak at kapangyarihan na ipangaral ito sa iba. Nang walang anumang pagkakalimtahan. Hindi kayo magiging bias sapagkat mismo ang konstitusyon ng simbahan na pagmamayari ng Panginoong Yesus ay walang iba kundi ang Biblia. Kaya sa bagay na ito, kung paano tinatanggap ninyo ang mga Biblia iyan, ay patuloy nawa ang buhay ninyo ay sumasalamin sa kung ano ang pinangaral nito. Okay? Ayan na, nasa inyo na. Tanggapin ito kasi dapat yun. Bibigyan kayo ng Bible, pero yan na. Bible na yan, ha? Nasa inyo na mismo. Kaya dapat, yan. Ay pinakailangan na pagsumikapan ninyo. Okay? And next, sa bagay ito, no? Akin po, sapagkat wala tayong stone na marami. Ngayon po, sabi nga, in Matthew chapter 11, verse 28 to 30 says, "Come to me, all you are heavy, weary, and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." The stole represents your leadership in the church. Receive the stole as a sign of your being yoked with Christ, and remembering that you are called to lead and serve the church. Kaya kayo no? Ito po, no? Kaya sa ano mga bagay, dapat magkaroon kayo ng sarili ng pistola, no? Kasi kapag mag-dedicate kayo ng bahay, ng sasakyan, ano mga house blessings, no? Kinakailangan nakastol kayo. Sapagkat dito nagpapakita sa pamamagitan ng pistola nito, ay sinasabing kayo ngayon, you are under the yoke of the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, ang buhay ninyo ay nakatalaga para sa inyo. Okay? Kaya ngayon, ayon sa kanilayan ng mga Espiritu ay pinagkatiwala ng isip mo, ikaw, pasukin mo, tumas, tanggapin mo ang patuloy na paging ganap ng pagkakalitarin ng pagkakalitarin ng Diyos na wala kayo. Blessed Lord God, all the undertakings of this action, pag-voice sa lahat ng bagay na kanya pong gagawin ng mga nahanap ko siya. Tinatalaga ko po sa iyo ang iyong ko na ito. Patuloy mo ang kampanan ang mga tungkulin na kaawin sa kanyang balikat. Kasi palayin mo ang anak nito sa mga bagay. Sapagkat siya ko'y nakatalaga sa iyo. Patuloy na po Diyos, ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay aming hinihiling at tinatayaan na pangunahan ang iyong nasa ito. At sa pamamagitan nito ay patuloy na lang. Puspusin ka nawa ng Banal na Espiritu at ang iyong buhay ay patuloy na mani talaga sa Kanya at patuloy na maranasan mo ang kapuspusan ng Banal na Espiritu mula ngayon hanggang sa walang hanggan. Amen. Father John Maluyo, sa oras na ito, pinahari ka ng Diyos bilang kanya. At ang mga bagay na iyong gagawin, ipatuloy na bang makapagbigay ng kahangalan para
dakit ng Diyos, bukas makalakitan ng pagpapala, patuloy na maranasan, yung pong nanay ko. Sa bawat kanya pong panalangin, itong kawapulo sa patuloy ng kanyang mata, patimahalan mo sa kanya ang kanakilang bagay para sa direksyon ng aming simbahan, Panginoon, at sa kabuluhan ng Panginoon ng Ministeryo at patuloy na wanakita ng Diyos. Aking hinihiling ang kapuspusan ng Banal na Espiritu ng kanyang pulmasa. Maging po Diyos ang napakuha ng kanyang mga kamay. Ipatuloy namin po Diyos na pinagpapalang kami. Patuloy po Diyos na puspusin mo ang buhay ng iyong anak at puso na ito. At sa bawat kanya po Panginoon, Panginoon sa iyong banal na harapan, ito na itakilan Diyos na makakasunod ng katulungan ng lapusin. At dalawang rin po sa nagpayong karunungan upang patuloy takilan Diyos sa bawat mga desisyon na kanilang gagawin Panginoon ay patuloy na mapagkukunan siya ng mga kamay upang mas lalo Panginoon Diyos na ma-direct ang kapuluhan ng inyo po Panginoon Diyos na Iglesia. Ikaw ang Diyos na patuloy na pumilo sa Kanya. Ano ang mga bagay na kulang ay kulang mo sa Kanya. Ano ang mga bagay na wala natin ipagkaloob po Panginoon sa Kanya. At patuloy Panginoon na sa iyo po ay pinagkakatiwala ang Kanya. At patuloy Diyos na sa mga bagay Panginoon na Kanyang hinihingi sa iyo, bigyan mo ito ng kakulang. Sa kala na naman ng anak ng Banal na Espiritu. In Jesus' name. Amen. Nagkapin mo naman, nabuhat niya ito ay pagkakas ng ating Panginoon Diyos ang papaano sa pamamagitan ng Diyos ay binigay ng Panginoon at ang Panginoon yung gagawin para sa iyo. Patuloy nakita ng Diyos wala po na yung Panginoon. Isinapag mo niyo po anak na ito para sa isang kakilang pagkatao na patuloy po Diyos sa pagbibigay ng karangalan at kaluwalhatian. Buhat Panginoon Diyos, marami na nawa po ang kaluluwa ang kanya pong makakay at madala sa iyo yung Panginoon upang patuloy Panginoon naganap na mga akinaan sa iyo. Bigyan mo sa naging tayong tapang may pangaral ang iyo pong salita. Patuloy ng bawat mga taong kanyang mapapakaginan ang iyong salita ito na ikapon magpapasaro, susunod at patuloy po Diyos nakikilala sa iyo. Kaya naman Panginoon, sa iyo po nga may pinagkakatiwala ang kanyang ito. Bawat kanyang pong iluluhod ng mga tao o pamilya o Diyos sa iyo pong paanan ay tunay Panginoon. Ito yung masisiguro at masigit na tamatag ang kanilang pong mga pananampalataya sa iyo. At patuloy na bukas ng kalamitan ng pagpapalang nagaling sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang patuloy mo sa kanya. Ipakita mo rin sa kanya sa mas nanguwakan kapalakan ang mga bagay ng Panginoon, ang mga nagbabagya ka lang. Even the Akito Testament ko, very is sa buhay ng Diyos. Ang kalahin mo po siya sa buhay ng kanyang pamilya. Ang patunayan mo sa kanya, ikaw ang tumawag sa kanya. Ano man ang mga oras at pagsubok na iyong nakaharapin, na napili ka pa naman makita yung nagkakapak sa Diyos. Patunayan niya sa iyo na siya ay hindi nagbabago noon kayo magkakatayo siya. Puspusin ka nawa ng pangyayahan ng Banal na Espiritu mula na iyo at patuloy ng iyong buhay ay makitalaga sa kanya na tanging sa kanya. Nararapat patuloy na magwalhati ang nakilang Panginoon sa buhay mo mula kayo. Sa ngalan ng Anak, Ama ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Pinapalaga ka ng Diyos na ikaw ay kanyang may-ari kaya paging dapatin pa na sa lahat ng bagay na iyong gagawin mabigyan ng kaluluwa ng ating sa pamamagitan ng buhay na ito, simbolo ng Banal na Espiritu, puspusin ka naman ang kapangyarihan ng ating Panginoon sa Kristo sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Ano ang mga struggles na pinagdadaanan mo sa buhay? Ipagkakibala mo sa kanya at patuloy na siya yung sasabi. Tapat siya na nanalo sa iyo na hindi ka niya iiwan yung pagkakita. Ano ang mga bagay na iyong pag-aalintana ay lubusan ng pagkakibala sa iyo. Huwag kang matakot yung mga pinag.
sapagkat sasamahan kayo, sabi ng Panginoon. Kung kaya sa oras na ito, kung paano ibinatalaga ng Diyos sa katuwaan ng Cavite Cluster, hiling nawa namin sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, sa ngalan ng ating Panginoon Kristo, na patuloy na magpagkalubang kanya ng ibayong kalakasan at patuloy na kapustusan upang patuloy na mamatalan ang tungkulin ipinagkakaroon ng Diyos sa iyo. Kaya sa oras na ito, ang mga responsibilidad na nakahatang sa iyong balikan ay tutos na ipagkatiwala mo sa Diyos. Masigit kang lumalim sa Kanya, sa Kanyang mga salita. Iluhod ang iyong tuhod at patuloy na italagang iyong buhay na kung papaano ng mga nakita sa buhay ng Pastor Joseph, patuloy na laharan at sundan nyo ito upang patuloy na magtagumpay kayo sa landas na inyong tinatahan bilang kanyang Panginoon. Kaya patuloy naman ay pinapalaga kita pinagkakatiwala sa aming Panginoon Diyos. Mula ulo ng nalampakan ay patuloy naman ariing ganawa ng ating Panginoon Diyos at patuloy na makapagpamalas ng kaluwalan at kaluluhan para sa Kanya mula ngayon at magpasalayan. Sa ngalan ng ating Panginoon Kristo. Amen. Diyos, may sumunod sa atin sa mga sasabihin nito. Okay, to the ordinance. Let us renew your covenant with the Lord Jesus Christ. And say, I state your name. Confess that Jesus is the Christ, the Son of the living God, and proclaim Him as Lord and Savior of the world. In Christ's name, and by His grace, I accept our mission to witness in service to all people. We rejoice in God, the Maker of heaven and earth, and in the covenant of love, which bind us to God and one another through baptism into Christ. We enter the newness of life and are made one with the whole people of God. In the communion of the Holy Spirit, we are joined together in discipleship, in obedience to Christ. And today, we celebrate the saving acts in presence of Christ within the body of Christ. We receive the gift of ministry in the light of the Scriptures, in the bands of Christian faith. We yield ourselves to God, that we may serve the one whose kingdom has no end. May He find us faithful, loving Him, serving Him until He comes. Blessings, honor, and glory be unto the Lord forever and ever. Amen. Palakpakan po natin. At ngayon naman, taas po ninyo ang inyong mga kanang kamay as a pledge of your allegiance to the baptism. I, again, state your name. The pastor of, state the name of the church. Do hereby solemnly promise that I will conscientiously and faithfully discharge to the best of my ability and through the grace of our Lord Jesus Christ the duties and responsibilities of my office, that I will also uphold the captivated by Christ ministries, affiliated of born-again Christian believers churches, Bibles,
in virtue in allegiance to the same, that I will obey the laws, rules and regulations of this allegiance, that I will actively participate in support the Black Busy activities and programs to the best that I can, that I will submit to the leadership of this CBCM and BACBC in uphold all the members in love and in prayer, and that finally I shall impose this obligation upon myself voluntarily without mental reservation for purpose of evasion, so help me God. Lapakan po natin. Okay, again, told the servants that we are standing in front of us. All the servants of God to the ministry which God has entrusted to you and receive the acclamation of the body of Christ and their brothers and sisters in Christ as the vision keeper of the Calamba Pastors Alliance and our leading council of born-again Christian believers churches, and as a head minister of the Brethren Christian Fellowship International. We now present in honor is mine to present to you the newly installed ministers of the Lord. First, Pastor Belmore Tomas. Papakan natin. Next, Pastor BJ Daluyot. Third is Pastora Jenna Raimundo. Fourth is Pastor Edward Laga. And last but not the least, Pastor Michael Pilar. Ngayon, atin pong hinihilingan yung certificate. Nasaan po ba yung certificate? Ito. Okay po, atin po muna basahin. No? Okay, Certificate of Ecclesiastical Installation, captivated by Christ Ministries, affiliated to born-again Christian believers churches. This certificate that the name of these 5 servants of the Lord in front of us, having demonstrated a commitment to serving God through this church and His people, and having solemnly vowed to uphold the Word of God biblically, to work diligently for the spiritual welfare of all members, and to foster unity among Christian believers, is hereby installed and appointed Pastor Belmore Tomas as head of youth ministry of this church. May he be a faithful servant and a faithful encouragement in God's vineyard. Given the 2nd day of March 2025 during the 10th year anniversary celebration of Captivated by Christ Ministries, held at CCT Tagaytay Retreat and Training Center, Kaipol Road, Barangay Sungay East, Tagaytay City, Cavite, Philippines. Signed by yours truly, Bishop Augusto J. Flores Jr., together with the Council of Elders and Leaders of CBCM. Okay po. Next, to Pastor Palmer Jan Daluyot as appointed as head of Praise and Worship Ministry and head of Discipleship and Self-Group Ministry. And next, to Pastor Jenna Raimundo, as appointed as head of prayer ministry and external affairs. Next, Pastor Edward Laga, as appointed as head of evangelism and consolidation ministry.
promoted as coordinator of Cavite. Ngayon po, may mga sponsors pa kayo? Kumuha pa kayo ng sponsors? Wala kayong sponsor, no? Wala kayong mga ninong at ninang, no? Kasi dapat yan, magbibigay sila ng mga regalo na lang sa inyo. Pakimkim at paabot man lang. Wala, no? Papalo na lang. Ay po, may ganun po. Palugod ko may pinatakilan sa inyo ang ating mga gusto nyo pa bang magbigay ng response para sa congregation ng inyong mga tinanggap na posisyon? Siguro unahin naman natin dito. Yun, kay Pastor Michael naman. Response po ninyo. Response. Sa pagpapatuloy lang sa paglilingkod sa Panginoon, katulad nung ginawa, faithfully na ginawa ng ating lead pastor. So, pagpapatuloy natin yung gawain sa Cavite. At kung kaya mo ma-extend ito, mas maganda. And sa inyong tulong din, panalangin, tulungan nyo kami manalangin para sa mga kapatid natin sa Cavite para mas lalo magmuto yung ating gawain at house churches sa ating sa Cavite. Sa akin, gusto kami magpapasalamat bilang isang pastoral staff. Muna, humingi kami ng support ninyo na pakipagtulungan sa ating pag-aabot sa mga hindi pa natin na papawid sa kabilang kampo. Ibig sabihin, hindi pa mananampalataya. Dahil marami pang hindi mananampalataya ang kapasok sa kaharian ng Panginoon, nais natin na sila rin, dahil hindi na para sa atin ito eh. So yung support natin yung prayers, dahil yun ay isang mabisang panlaban at bilang isang matagumpay na gawain sa ating Panginoon. So kung paano inumpisahan ang ating leadership sa pamumuno ni Pastor Johnny noon, kami po ay humihiling na suportahan niyo rin kami bilang bagong namumuno ng CBCN. So yung desire ko talaga ay yung church natin ay maging prayerful church. Kasi yun naman talaga ang disenyo ng ating Panginoong Yesus. So nawa, mga kapatid, lalo na pag prayer meeting, sana walang maging hadlang o dahilan na umaten tayo. Kasi mahalaga po ang prayer. Kasi ang prayer ay backbone ng church. At in-encourage ko rin po, kung mayroon kayong gift na sa palagay nyo ay intercessor, lumapit lang po kayo dahil magsimula po ko ng pag-disciple about sa intercession. At mayroon po tayong manual na naka-ready. So, dalawa pa lang ang nag-commit sa prayer. So, nawa madala natin ang congregation na maging prayerful. Kasi lahat ng mga man of God sa Bible, kaya sila nagtatagumpay, isang katangian kung mayroon sila, yun ay magiging mananangin. At isang pang burden ko kasi cry out ni Lord si John 17, ang kanyang katawan ay magkaisa. Kaya pag mayroon po na gawain sa body of Christ, nawa po pag mayroon ibababa from CPA na mga gawain, lalo na yung Jesus Day, yung quarterly prayer meeting, magpahayag po tayo ng suporta. Makiisa po tayo, makijoin po tayo. Lalo na sa youth ministry, kasi medyo ang youth ministry natin hindi na naka-join sa CPA na gathering ng youth. So, yun lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa kabuuan
kabuuan ng CBCM family at kay Bishop po sa pagtatalaga sa amin. Alam po namin na umpisa lamang ito ng pagtatalaga. With great ministry comes great responsibility. At alam namin na hindi nyo kami pababayaan, hindi nyo kami iiwanan. At ang hiling po namin, sama-sama po tayo mag-move patungo sa panibagong dinadala tayo ng Panginoon para sa simbahan. Nawa, kagaya ng ating pinag-aralan kanina, ang nasimula ng ating puting pastor, na Pastor Johnny, nasama, ay may pagpatuloy natin at pagkamat wala na siya dito, ay sa langit ngingiti siya dahil nakikita niya na tayo ay nagkakaisa at talagang yung kanyang vision na iniwan ay lumawak at lumaki. Kaya maraming salamat po at ang hiling lamang namin ay panalangin at suporta sa aming pamumuno. Maraming salamat po. Okay, so, una-una, Bishop, Dr. thank you, Pastor Jay, for your time sa amin in this congregation. I would like to thank din po, ito po ay hindi po siya ordinary, kundi ito yung commitment na matindi sa Panginoon. Hindi lang po talaga siya magabasta-basta. Una-una, malaking responsibilidad unang-una sa amin at responsibilidad even in the church. So ay hiling namin na tulungan niyo po, magtulungan po tayo in prayer and cooperation, especially sa mga vision na pinapakita ng Panginoon sa atin. Nawa, pagdating ng panahon na sabi ng Lord sa atin, alam ko may tinatawag din dito Sabi niya sa atin, well done, my good and faithful servant. Yun ako. Ang pinaka-great commission na binigay ng Panginoon sa atin, go ye and make disciples of all nations, teaching them to obey what I have commanded them. And I am Lord, I will always be with you till the end of the earth. Kaya napakahalaga ang minamahal ko mga kapatid. Ang panawagan ito ay patuloy na gawin niyo upang patuloy na ang maging kaisa kayo sa patuloy na pagpapanawa ng kaharian ng aking Panginoon. Kaya sa bagay na ito, ngayon po, awitin natin, Lord, I want to know you more. Kaya ngayon, sa bagay na ito, asan po ba yung CBCM councils? Punta po rito sa unahan. At ngayon naman po, kayo naman, taas po ninyo ang inyong mga kanang kamay. At kayo naman, ito mga ordinance namin. Blessing po, wala sa kanila. Mag-release po kayo ng blessing para sa mga kapatid natin. Hindi po, mag-pray po ninyo sila. Release po corporate blessing, sinarayin din po tayo. Habang kumakanta. Just the time I feel that I've been caught in the heart of something. Just the time I feel my mind's been lost by the that's when the breeze begins to blow. Yes, let your blessing rest upon your servant as we now, in the name of the Lord, the Savior Jesus Christ. Install them to the office in work of a minister in this church and congregation. Pour out upon them your Holy Spirit, the Spirit of wisdom, power, and love, that they equip for every good work, that they make this church all their duties with zeal and faithfulness. Grant them a right and an enlightenment understanding of your holy word,
in teaching for the conversion of sinners and the building up of believers in the church. Set approve your love in their hearts, that they may care for all your people, feeding and tending the flock to which the Holy Spirit has made them guardian. Grant that they may always inspire the confidence and affection of all the officers and members of this congregation, that in one spirit, with one mind, they may strive together for the faith of the gospel. Be fruitful their partnership in your service, and keep them all steadfast in faith, active in love, and abounding in hope. We ask this through the Lord Jesus Christ to move with you, to God, the Holy Spirit, be glory in the church to all generations, forever and ever. Amen. Almighty God, who has given you the will to do all these things, grant you also strength and power to perform the same, that God may accomplish the work which God has begun to do. Through Jesus Christ, our sovereign Lord. And everybody says, Amen. Amen. Yan po, atin ang hinihilingan, closing prayer and benediction. Tapos ito po, sa po tayo. Sige po, tayo po lahat tayo tumayo. At tayo po'y magbukas sa panalangin. Tayo po'y tumulong sa Panginoon. Aming Diyos na dakila sa lahat, nagtakda, Panginoon, ng oras at araw na ito, Panginoon. Lord, naniniwala kami, Panginoon, na lahat ng bagay ay naaayon, Panginoon, sa iyong ginawa, Panginoon. Alam namin, Lord, na sa araw na ito, Panginoon, ay pinahintulutan mo po, Panginoon, mangyari ito dahil ito ang magandang plano mo po, Panginoon, sa simbahan ito, Diyos. Lord, hiling po namin, Panginoon, ang pagbuhos ng iyong kapangyarihan at pagpapala, Panginoon, sa simbahan ito, Panginoon, na sa aming ika-10 taon, Panginoon, na parang panibagong taon muli, Panginoon, na ngayon ay tatahakin namin, Panginoon, na hindi na namin kasama ang aming head pastor, Panginoon. Lord, dali po kami sa panibagong heights, Panginoon, ng simbahan ito. At hiling po namin, O Diyos, kagaya ng pagkatawag mo, O Diyos, sa simbahan ng mga unang iglesia, Panginoon. Kaya mo, Lord, magsaksihan, Panginoon, sa loob ng simbahan ito, Panginoon, ang mga kanilang-gilalas mo pong mga gawa, Panginoon. Lord, we ask for your miracle, signs and wonders, Panginoon, to be seen and manifest, Panginoon, in this church, Panginoon. Lord, alam namin na malapit na po ang iyong pagbabalik, Panginoon, at ang mga simbahan, Panginoon, na iyong mga iyo, O Diyos, ay muli magkakaroon ng great harvest and great awakening, Panginoon. Kaya, Lord, we want to be part of the church, Panginoon. Kaya, Panginoon, samahan niyo kami, Panginoon. Dalhin niyo kami, Panginoon, na nagkakaisa, O Diyos, hanggang sa iyong muling pagbabalik. Lord, dalahin po namin na as we dismiss this anniversary, Panginoon, Lord, kaya mo na ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, pagdakila, ay tanging sa iyo lamang, Panginoon. Tayo'y mayo sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo, Jesus. Amen.